Bible sa Luke chapter 16, verse 1 to verse number 18. Luke chapter 16, verse 1 to verse number 16. Nakita na, say amen? Amen. And he said also unto his disciples, there was a certain rich man which had steward, and the same was accused unto him that he had wasted his good. Ito ikang isang mayamang tao na mayroong mga katiwala. Ano? At mayroong isang katiwala ika na nilalaspag ang kanyang kayamanan. Kaya yan po ang istorya. No? And he called him and said unto him, how is it that I hear this thee? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Kaya mag-iingat tayo. Amen? Be a good steward God. Dahil baka mawala na yung oportunidad. No? Habang meron tayong opportunity na talagang maging faithful as steward, be faithful. Kapag ang sabi ng ating Panginoon, redeeming the time because the days are evil. Ano ho? Kaya kinakailangan samantalahin natin habang malakas pa tayo, habang pinagkakatiwalaan pa, kahit si maliit na bagay, come on, be faithful. Be a good steward. And ang ating Panginoon. Verse number 3, then the steward said himself, what shall I do? Tignan natin yung ating sarili, ating tingnan maiging. What shall I do? For my Lord taketh away from me the stewardship. I cannot take. Hindi ko kaya ikang magukay. To beg, I am ashamed. I am resolved what to do. That when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. Ang galing nito manong ito, no? So, he called every one of his lord's debtor unto him, and said unto the first, how much owest thou unto my lord? And said, 100 measures of oil. And he said unto him, take thy bill, and sit down quickly, and write 50. Kapag kalahati na lang ika, ang inyong sabihin. Kapag talagang matalino, no? Then said he to another, and how much owest thou? And he said, 100 measures of wheat. And said unto him, take thy bill, and write 80. 80. And the Lord commanded the unjust steward, because he had done wisely. For the children of this world are in their generation wiser than the children of light. And I say unto you, make to yourselves friend unto the mammon of unrighteousness, that when he is fair, they may receive you into everlasting habitation. He that is faithful, he that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust in the true riches? And if ye have not been faithful in the which is another's man's, he shall give you that which is your own. No servant can serve two masters. Gusto ko palang pagsabayin. Ano? Gusto ko palang pagsabayin. Ano? Gustong maliit, gustong malaki. Ano? Gusto dalawa. Pero sabi ng Panginoon, no servant can serve two masters. Why? For either he will hate the one and not the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. Ito, ginagamit ko ng mga pilosopo kapag madami ng asawa. Okay? Oo. Diba? Iwala niya ng isa. Yung isa naman. Kasi hindi pwede talaga naman. No. And the Bible says also, who were covetous, heard all these things. And they deleted him, and said unto them,
Ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your hearts. For that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. The law and the prophet were under John. Since the time the kingdom of God is preached, every man presently into it. And it is easier for heaven and earth to pass than one literal of the law to faith. Whosoever putteth away his wife, married another, committed adultery, and whosoever married here, that is put away from her husband, committed adultery. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pag-aabasa ng iyong salita. Pangunahan niyo po kami ngayong umaga at kayo po magpapala at bigyan po kami ng bukas na kaisipan. Ang namin ko po, tulad mo ngayong umaga sa kabuwaan. Tunay na marami kami pangailangan dahil ang Lord dapat kapilin, pero kami build na dapat kayo ng Panginoon. Sapagkat kami ay dalawang taon na sa dapat ito. Lord, please help us. Tunay na makita mo na po namin yung nabiyaya sa aming buhay. Kayo po sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakita po natin ang ating binasa na napakaliwanag mula po sa aklat ni Luke. No? Ang ating pag-aaralan ngayong umaga, how much can God trust you? How much can God trust you? Gaano ka pinagkakatiwalaan ng Diyos? You know, Christian is a parable about money. It is a parable about money. Hello? Gusto ba niyo pag-usapan niya? Gusto ba niyo kayo pagpalain ng Panginoon? Okay. Ang santunin ng Kristiyano, hindi po natitisod pagdating sa financial or money ang pinag-uusapan sa church. Amen? So, it is a parable about money which should be surprising because of the 38 parable of Jesus na sinabi niya, 19 of them dealt with handling possession. Baptism is important. But there are 16 times more verses in the New Testament on handling money than are devoted to baptism. Pero hindi ibig sabihin, hindi mahalaga ang baptism. Nasa point tayo ng pag-handle ng money. Ano? And also, the Lord's Supper is important. But there are 32 times more biblical statement about Christian financial management than about the Lord's Supper. Since Jesus has so much to say about it, dapat natin itong bigyan po ng magandang atensyon. Bigyan natin ito ng magandang pagbibigay pansin. Hello? Ang bagay nito. Walang nain. I hope, Christian, you know you can trust God. But when it comes to handling God's money, how much can He trust you? Yan ang isa po nating tanong. Maaaring, alam mo na ikaw ay pagkakatiwalaan ng Diyos. Pero ang tanong ganito, how much, Christian, can He trust you? Gaano mo naman siya pinagtitiwalaan? Hello? Minsan yung lagi ang pag-iisip natin, okay, pagkakatiwalaan ng Diyos o pinagkakatiwalaan. Pero nung ikaw pinagkatiwalaan, gaano naman kalaki ang tiwala mo sa Kanya? Naalaala ko bigla nung ako'y nag-aaral tungkol sa bagay na ito. Mag-isang linggo ko nang pinag-aaralan ng mensahe. Ano po? Biglang tumawa ako, biglang nag-text si Brother Rico na nasusunog daw
ang kanyang kumpanya, yung building ng kanyang pinagtatrabahuhan. Kaya nag-text kayo, pag-pray, ika. Sabi ko, kailan ba yung nangyari? Ngayon lang ika. So sabi ko doon sa mga workers, hindi ko pinasama ang mga workers dahil sa nasa loob, tinamad na ako lumabas. Yung dalawang babaeng worker at saka si Catherine ang tinawag ko at kami nag-pray. Nag-pray kami. Kasi kita mo ang puso ng tao nito, ni Brother Rico, na talaga nakapokus siya sa gawa ng building. Isa sa kanyang pananalig niya. Sabi ko, Lord, paano pag nawala yan? Sabi ko, Lord, tignan niyo yung kabutihan ng tao ito at katapatan ng tao ito. Kayo po ang umupa ng amoy na ito. Dahil sa kanya, hindi na kaya ng bumbero, yung after na ika ang ginagamit para mapatay ang apoy. At alam niyo po, pagkatapos namin yung pray, sabi ko sa Panginoon, yung faithfulness ng tao nito sa kanya. Kagabi ay tumawag ko siya. At sabi niya, Pastor, okay po, hindi ko nasunod ang aming kwarto. Hindi nasunod po ang aming kwarto. Sabi ko, kapatid, dapat magsaya ka. Ganyan nga ang mga taong nagtatapat sa Panginoon. Sabi ng Malakay 3:10, pagtapat ka, ibigay sa Diyos ang kanya, ubus mo pagpapala, at ang mga mananawa, ang mga maninira ay aking sasawahin. At sinuway ng Diyos yung apoy na lalaman doon sa kanilang kwarto at sa kanilang buong kumpanya, kapagat mayroong isang anak doon ng Diyos na nagtatapat sa kanya. Kaya sabi ko, kapatid, lalo kang magtapat sa Panginoon. Dahil minsan na rin pinatunayan sa Diyos na kung hindi ka magtatapat, minsan na kunin sa iyo ang lahat. Amen? Kaya pagka tayo meron, huwag tayong magyayabang. Still be a good steward of God. Remain faithful. Amen? Remain honest. Sapagat minsan lang ng Diyos pinitingnan, ang kayamanan mo at ang iyong lahat ay mawawala. You understand what I'm saying? Christian, lagi nating takanan ang ating Biblia at ating buksan ito because we will read each section of Scripture about that. No? Minsan nakakalungkot, iniiwasan natin ang mga bahagi nyo. Pero hindi na alam natin, it's the key to open God's blessing at upang ibuhos sa atin ang mga bagay na ito. Amen? Kaya yayaman tayo binibless ng Diyos. Come on! Hindi natin kaya ubusin ang pagpapala ng Diyos. Yung isa sa ulo, yung ibibigay sa iyo ng Diyos, hindi mo kaya ubusin. Pagkat mo kang nagtapat sa Diyos mo, ang blessing ng Panginoon sa iyo. Maraming Kristiyano po, nagbabago na, sapagkat hindi mo naging tapat. Minsan lang nakarinig ng alwa ng buhay, nung nakakita na ng malaki na ng tithing, in-hold na, at binawasan na, yun, nawala sa kanya lahat. Nawawala sa kanya lahat. Tingnan po natin. The parable. So verse 1 to 8, tingnan po natin na the good example of a group. Diba? Mabuti palang halimbawang ipinakikita yung lidong katiwala. Ano? Yung baluktot na katiwala. Hello? Pero pala yung kabutihan din. May halimbawa din palang pinakita siya. Nakita ko ba ninyo nung aking binabasa habang sinusubaybayan nyo? Nakita ko ba na ano yung magandang halimbawang pinakita itong katiwala na may utang o na may nagumawa na naglustay ng pera ng kanyang Panginoon. Nasabi ng Panginoon niya, simula ngayon ay hindi ka na magiging katiwala, inalis mo na sa iyong sarili ang magiging katiwala sa iyo. Dahil gumawa siya ng paraan. Habang hindi pa naalis sa kanya yung opportunity na si katiwala, siya gumawa agad ng paraan
binabasa natin kung ito. At kailangan po natin, ang susi lamang po, mga kapatid, ay unawain natin ang parabola. Ang sabi po, mga kapatid, nung kanya pong nalaman na mawawala na sa kanya ang kanyang trabaho because he was dishonest and wasteful steward, he decided to cover his own assets. Listen carefully. He discovered his own assets. He went to the best customer and gave them deep discount on what they owed sa kanyang boss. Sabi niya, bakit mga kapatid? Obviously, after he was kicked out of this company for mismanagement, he would go to one of those customers who owed him a favor, and hopefully they would remember his action and give him a job. So, when it came the time to be fired, even his boss said, I've got to hand it to you. You are cunning, devious, despicable fellow, just my kind of guy now. Get out of my sight. Ang sabi po ano. Pero niyo po mga kapatid, ang isang nakakatuwa dito, itong lalaki ito po. Itong lalaki ito ay talagang nag-isip ng kanya pong pamamaraan para yung kanyang pagiging katiwala ay manatili. Doon na naaksaya niya ito sa hindi niya pagiging matapat na katiwala na isasauli din pala ito yung tiwala. Kung sa ating buhay dumating na tayo ay naniniwalang tayo pinagkatiwalaan ng Diyos, pero pagdating sa mga gastusin sa church, tayo ay at sa mga kapatiran ay tayo ay mga madadakot, hinayang na hinayang tayo sa bawat papatak ng salapi sa ating mga kamay. Ano? Hello? Ayan ay kaya ng Diyos ng balik. Kaya ng Diyos ng balik yan. Ha? Kinilala natin na pagpapala ng Diyos. Ang tama naman nga talaga. Kilalanin po sa hindi kilalanin, binibiyaya ng Diyos. At ang masama nun, hindi natin yan. Pinag-pray natin. Tama po ba? At binilex ng Diyos. Gaano mo naman siya pinagkakatiwala? Amen? Gaano mo naman siya pinagkakatiwala? Pagkatiwalaan mo. Hello? Hindi tayo po pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos ng madami kung dyan pa lang sa maliit ay tayo nagre-reklamo na. Hello? Mga estudyante, mga anak, dahil sa nahingi ng tayo. Hindi na ba alam mga estudyante na po pwede din ng Diyos pagpalain kayo ang inyong pamilya dahil sa inyong karapat ng Diyos. Tuon-tuon yun. Kung ang magulang ay faithful, dapat ang mga anak ay faithful. Tama ba? Kung ang magulang ay matapat sa Diyos, dapat ang mga anak matapat din sa Diyos. Kung nakikita nyo na mga magulang nyo ay napakaganda ng patutuo sa church at nagtuturo yan kung ano-ano, dapat ang mga anak ay nag-iingat sa kanilang patutuo, alang-alang doon. Dapat kayo'y magkaroon ng kamalayan tungkol sa bagay niya.
Amen? Sabi nga sa unbeliever, magkaroon naman ng kahihiyan. Ipag makahiyak naman. Pero tayo bilang mga mananampalataya, lagi tayong gagawa ng tama because of God. Dahil sa Diyos. Hindi dahil unang-una, dahil sa magulang natin, kundi unang-una, dahil sa Diyos. Dahil binigyan tayo ng magulang na ganyan. Na nagtatapat at ang ating magulang nagtatapat sa Diyos. Kaya dapat tayong mga anak nagtatapat din sa Diyos. Takat po ba yun? Alam niyo po, ang Panginoon ay nag-recognize ng dalawa lamang klase ng tao. He divides the entire human race into these two groups. At ito'y tinatawag na people of this world. And the other are what we call people of the light. Listen. But the question is, which group are you in? You know, people who do not have a personal relationship with God are of this world. Ang isang tao na wala sa Panginoon, ano ba yung wala sa Panginoon na tao? Walang katiyakan ng kaligtasan. Walang katiyakan na sa langit pupunta yung kaluluwa. Ikaw ang miyembro ng people of this world. If you have no assurance of salvation in heaven, kung ba'y mamatay na yung oras na ito, kung di mo alam na sa langit ka pupunta, dito ka sa mundo ito, ang sanlibutan. Though tayong lahat ay nandito sa mundo, pero dalawang klase ng tao dito sa mundo, isang makasanlibutan at isang liwanag. Naintindihan mo ba natin? Pero tayo, church, ay anak ng liwanag. Amen? Pero bakit pag nagdidesisyon kami minsan napaka-dilim? Naturang anak ka ng liwanag. Bakit ang iyong desisyon ay madilim? Hello? Bakit minsan ang ating pasyon na makadilim? Naintindihan po ba ninyo mga kapatid? Kung sinasabi natin, tinataglay natin na tayo anak ng liwanag, ay mag-desisyon tayo ng liwanag. Huwag madilim. Minsan sa ating mga pagdidesisyon, tayo parang ningas-kugot lang. Ningas-kugot tayo sa ating desisyon na tayo masigla sa Panginoon. Pag wala ng sigla, wala na. Yan yung sinasabing emosyon. Huwag kayong mabuhay ang inyong kasiglahan sa Panginoon na hindi dahil emosyon. Dahil pag wala na yung ganap na pinagmumulan, wala na. Balik, normal na uli ang buhay. Faith. Ang inyong ilagay sa iyong buhay, yung katuwiran, yung prinsipyo. Na magsisigla ka dahil yung Diyos na paglilingkuran mo. Amen? Yan ay Diyos na buhay na nararapat palagi siyang paglingkuran at unahin. Hindi po pwede sa ating buhay na tayo ay patulog-tulog at tapos sasabihin natin tayo anak ng liwanag. No? You know, Christian, this present world, it is not all there. There is another world. Ito po mga kapatid ay temporary world lamang. And the other world is eternal. This world is physical and the other world is spiritual. At napakaraming mga tao, no,
in this world was all there will ever be. They devoted their entire life to getting ahead in this world and accumulating all the toys that will make them feel comfortable. Na talagang dito na talaga sila. Pero ikaw, bilang mananampalataya, ang kakomportablehan mo hindi dito sa mundo. Kaya ka hindi nakukomportable sapagkat hindi ka taga rito. Naintindihan niyo po ba? Ang taga-sanlibutan lang ang nakukomportable dito. Kaya hinahanap nila ang maraming bagay sapagkat dito sila komportable. Kaya kahit araw ng linggo, wala sila sa Diyos, wala sila, kasi doon sila komportable. Pero ang Kristiyano, wala ho sa mundong ito ang kanyang kakomportablehan. Kaya makikita nyo, kayo hindi nakakomportable ito sapagkat hindi ko taga rito. At dahil sa tayo hindi taga rito, kailangan ating bigyan ng pansin ay yung panlangit na bayan din. Doon tayo naghahanap buhay. Hindi ko puntos ay hindi tayo maghanap buhay. Magtapat tayo dito. Sa ating trabaho, magtapat tayo. Amen? Number 2, yung prinsipyo, makikita natin dito. Una, yung parabol. Yung parabola, yung dakrok ay nagbigay ng isang magandang sampol. Amen? Yung magandang sampol niya, ay siya po ay nag-ayos ng kanyang pagiging katiwala. Hello? Inayos niya yun. At ganun din tayo. Pag nakita natin, we are not faithful, but ginagasta natin ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos sa walang kabuluhan, pinagkukuriputan natin ang gawain ng Diyos, pagkukuriputan natin ang building ng Panginoon, hindi ka na mabuting katiwala niya. At hindi ka na pagkakatiwala din ng Diyos sa mga susunod na panahon. At ang pinakamaganda dito sa lalaking ito, na hindi naging tapat ng katiwala, ay nagayos ang kanyang buhay. Nagayos po siya ng kanyang buhay. Nilinis niya ang kanyang pangalan. At nalinis naman. Pinuri naman siya ng Panginoon. Amen? Ganyan po ang pinahikita. Maging honest lang tayo. May umaga. Are you honest? As a steward of God. Pagdating sa paghahandle ng kanyang binibigay mo ba sa Diyos ang dapat sa Panginoon? Hello? Pwede mo kayo din Ang mga estudyante ba ay faithful na nagsasauli ng hindi kanya? Na mga tithing? Hello, ang estudyante? Are you faithful? Yung quad member, tatanungin ko una. Be honest. Kayo ba quad member? Dahil sa kailaawit ng mga papuri sa Panginoon, are you faithful in tithing? Apat lang ba ang pag-member? Pag-member? Bakit hindi ka nag-amen? Bakit hindi ka nagtatapat? Kasi iniisip natin laging kulang. Tama ba? At isipin mo muna sa Diyos at magsasapat niya. Nakakahiya ka, umaawit ka ng papuri sa Diyos. Patayo-tayo ka pa rito, hindi ka naman nagtatayos. Nakakahiya ka.
Magnanakaw ka pala? Ang sakit ng aking magnanakaw, di po ba? Open your Bible para kay 3:10. Pakibuksan ulit, pakibuksan. Saliwain ulit ninyo. Ama, para kay 3:10. Sa banda mo ng taas, verse 7. Anong sabi po? Mula na mga karawanan ninyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin. Alam niyo, ang haba, mula pa noon. Ay ikaw, simula nung ikaw ay naturuan about tithing, about giving, ikaw ba'y natuto? Kung di ka natuto, simula nung ikay tinuruan, ito yun ang sinasabi sa iyo. Nagpakaligaw ka at hindi ka tumalima. Ano sabi sa iyo ng Diyos ngayon? Manunumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Baka kaya ganyan? Laging hirap, laging kapos. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Kita nyo, pakunwari pang hindi alam. By the way, liko muna natin sa first fruit natin. Marami hindi nagbibigay ng first fruit. Ang first fruit ay yung income. Magkano ang pinirmahan mong income in 1 month? Wala man nag-i-income ng kinsenas na pinirmahan kinsenas. Marami nagbibigay ko ng tithing ay puro kinsenas. Sabi ko sana, hindi ko. Hindi first fruit yun. Half month yun. Ay, naging first fruit, no? Good. Ang first fruit is 1 month of your income. Yan ang pinakaparang tithing sa kalahatan. May mga Kristiyanong hindi pala, ilang beses ko na tinuro ito, na ang first fruit ay hindi kinsenas ang ipinag-first fruit. Buong buwan niyaan. Kaya kita mo, hindi ka binabless ng Panginoon. Hello? Marami pa Kristiyano, hindi na nagpe-first fruit sa Panginoon. Tigas ng ulo. Matututa. Binabali wala ko ang mga bagay na ito. Ito ay sa mga members lang, ha? Magkakarinig ka about first fruit at pasa na. Wala na. Ay, sige kayo. Ang pagpapala ng Diyos lalagpas din sa inyo. Tinitingin-tingin ka lang doon sa mga nagpinagpala ng Diyos. Kanyo isang araw may pagpapalain dito ng Diyos dahil sa kanyang katapatan. At kayo naman, titingala. Sige, na dapat sana ikay kasabay na pagpapalain ng Diyos. Tubukan mo. Tuloy tayo dito. Verse 8. Well, members, nasa inyo tayo. Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Nanakawan baga ng one member ang Diyos? Gayet may ninakawan niyo ako. Kita mo? Ano tawag sa iyo ngayon? Ngunit inyong sinasabi, ay nakikipagkatuwiranan pa. Sa ano ka naming ninanakawan? Okay, talagang ito ay sa pangakasampung bahagi at sa mga hatod. Abay, dalawa. Sa 10% at saan ba? Sa mga offering pa. Ribuyaan. Uy! Nakaatin mo yan? Umaawit ka sa Panginoon? Magnanakaw ka? Abay, ako hindi makakatayo niya. Siguro kung aawit kang wala sa puso mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Hello? Abay, nakakalungkot siya. Hoy! Oh. Baba tayo naman sa mga hindi miyembro ng kwan. Mga Sunday School teacher. Basahin natin ang verse 8. Ninanakawan baga ako ng mga Sunday School teacher?
Oo. Pero sabi ng Sunday school teacher, saan? O, sa mga tatay naman tayo. Nananakawan baga ako ng mga tatay? Sabi ng mga tatay, saan? Sinagot ng Panginoon, sa ikasampung bahagi at sa mga hantong. You know, ang prinsipyo. Pag hindi mo inalis ang tithes mo, kahit magbigay ka pa ng kalahati ng sweldo mo, hindi ka pa nakakapagbigay. Kahit ibigay mo ang buong sweldo, hindi ka pa nakakapagbigay. Ang gusto ng Diyos, ang sinupula ang writing mo. Intindihan nyo? Kaya marami dito, tip lang eh. Tip lang ang binibigay sa Diyos. Tip. Tip lang. Bakit o? Hindi nagtatights. Paano ang pastor magtatights? Ako binibigyan lang. Ay, yun nga eh. Lahat ang income. Yun nga lalo magandang itights yung ikibinigyan. Ay, lalo naman si pastor, di naman naghahanap buhay, wala kang pera. Tinitita. Ay, bakit nakakabag-tights? Hoy! Hoy! Ayusin natin lahat. Binigyan tayo ng Diyos ng mga pagkakataon. Di ba ba? Para tayo makapag-tights. Abay, mag-tights ka. May mahiya ka naman sa Panginoon, tawagin kang magnanakaw. Hindi na preaching mo. Abay, dapat naman halibasin ng pagkakita. Tapos pagka nagkaroon ng problema, financially, umuto-umuto, sa church din ang punta. Utang po. Hindi na, dala ng pastor magpautang. Hindi na dapat inuutang ang pera, ang pera ng simbahan, hindi dapat inuutang. Yan ang tandaan nyo. Malibang ang pastor ay lumambot ang puso't makita talaga dahil sa gawa ng Panginoon. Hindi ko mautang. Ako mismo magsasabi, pero hindi ko muna ako tayo. I have power to say that to my members. Pero pag nakikita mo dahil ginagawa pang maraan, manigas ka. Hello? Kaya wala na palalapit sa pastor para sabi, pastor, utang na. Wala pa utang, walang pera, zero. Wala laman ng bangko. Tinold up lahat ng bangko dito sa atin. Yung tinatawag kang magnanakaw ng bangko. Right? Kahit hindi pa nag-tights mo sa provision, hindi mo pa pagtapatan. Ay, magtapat kahit sa provision, tights mo. Kahit 5 piso yan, may income ka. Isang taon income mo, 5 piso. Mag-tights ka. Diba? Basahin pa natin. Mga inay, nanakawag baga ng nanay ang Diyos. Aba mga nanay, kayo ang nag-handle ng pera, ha? Hello? Be faithful. Taas nga kamay ng mga ina na siya nag-handle ng salapi. Come on. Taas eh. Taas eh. Ang mga inay, ang isang pinagsusulitan ng kanyang asawa ng salapi para kaya sila nakakapag-times. Amen? Pati yung mga walang asawa, sige, at kayo, sarili kanyo, kita nyo yan. Mag-times. Huwag niyong hayaan na kayo ang mapalagay dito. Yung tao ay kayo, pangalan niyo ang mapalagay dyan. At ano naman ang sabi, lindaran na natin yung yung 9 at saka 10. Kasi bigyan ako dyan eh. No, sa 9 and 10. Buksan naman natin itong 11. Ano ang sabi? Pag nangyari yung 10, ito ang sabi. At aking, ano gagawin ng Panginoon? Pag nagdapat ka dyan, sasabayin, ang alin?
mananakmal. Dahil sa inyo, ano yung mananakmal? Ay, pag sinakmal yan, ang iyong kabuhayan, meron ka pa. Yung mga agaw, tama ba? Aagawin yung mga oportunidad sa iyong buhay. Aagawin ang talento mo, yung mga kakayanan mo, yung galing mo, yung husay mo, yung lakas mo, ay aagawin yan. Pero ang sabi ng Biblia, sasawayin ko ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon. Ang inyong puno ng ubas sa parang sabi ng Panginoon naman po, at tatawagin kayo ng lahat na bansa na hello? Sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon po. Nakita mo yung salot na dumarating sa buhay mo. Nagtatrabaho ka, wala kang makita ang pinagtrabahuhan mo. Paano hindi ka tapat sa tayo? Yun yung sekreto ko ng Kristiyano, kaya ako pinag-bless na ng Panginoon. Hello? Alam nyo, minsan ako nag-iisip kung i-depress ko itong mga ganito. Sabi ko, pag hindi ko pinalis ito, ako magkakamali. Ano pa na magkakasaya? Sa Diyos. The principle number 2, money lesson for Christ. Verse 9 to verse 18. Bakit po natin masasabi na about financial po at about lesson of financial ang pinag-uusapan dito o tinuturo ni Christ? Makikita natin yan, verse 14, yung reaction po kasi nitong mga Pariseyo. The Pharisee who loved money. Kasi itong mga Pariseyong ito, mga tiso dito pagdating sa pera. Ito'y mahal na mahal din ang pera. Para sa kanila, ang pera ay naku, buhay mo na yan. Buhay nila yung pera. Mahal naman lahat ng mga Pariseo ito. Ang pera. Kung gusto mo talaga i-bless ka ng Panginoon, magtapat ka sa mga bagay nito. No? Alam nyo, meron pang mga ilang mga Kristiyano na mapapakinggan ninyo na nagtuturo na ang maniika ay masama. Aba, hindi ka magtrabaho. Kung ang pera ay masama, hindi ka magtrabaho. Hello? Bakit? Ay nagiging sinuin, nagiging ibang ugali. Aba ay mani pala yun. Ang mani, binag-isip. Moral o ay moral? Ang moral? Ang pera ay moral. Walang moral na pera. Kaya paano ito? Makapagpapabago ng utak mo. Ang masama po yung tao na naghahandal dito. Bakit masama ang pera? Kita mo, kaya ka nakapag-aral dahil ng pera. Nakapagpaganda ka dahil ng pera. Tumamos ang ilong mo dahil ng pera. Bakit? Ginamit mo yung pera eh. Ay subukan mo nga dahil sa dami ng pera may patamusin niyang pusa ilong mo. Ay mapipilat yan. Hello? Dahil sa pera, maraming mga tao ang naabot ng pamilya. Tama ba? Dahil sa pera yan ay pinakapagpagawa ng building. Depende sa paggamit mo. Hindi pera, masama. Love for the money is the root of evil. Yung love for the money.
ng higit doon sa nagpala. Amen? Ang mahalin mo yung nagpala. Hindi ang naging pagpamala ang mamahalin. Para hindi maiba ang ugali mo, huwag mong mahalin ang pera. Mahalin mo ang Diyos na nagpapala sa iyong pera. Mag-invest po tayo dun sa langit. Amen? Your investment, number one, is in people that will see in heaven. May paano yun? Pag ikay naging giver sa church, at naging giver ka sa mga kabatiran, sa mga worker na nagsusulpi niya, isang araw, yung binigay mo yung makikita mo, na bigay ka ng pera, yung mga taong ito, naligtas. Naintindihan mo ba ninyo? Tumutulong ka sa mga tao. Ginagamit yung pera para sa mga tao, mga nangailangan. No? Tumutulong ka rin. Pinatadaan mo una sa church. No? Halimbawa, meron kang gusto mong tulungan. Yung kapitbahay mo, gusto mong tulungan ng gawa, kahit ang binibil yan, dahil gusto mong tulungan pinansyal. No? Padaanin mo sa church. Hoy! Tapos sabihin ko, Pastor, meron gusto kong nakipas sa aming kapitbahay. Glory to God po lagi. Gusto ko glory to the church. So, hindi ko glory sa aking sarili. Tapi pambihirang ganda po gusto mo yan. Hoy! Laging glory to the Lord. Glory to the church. At makikita niyo yung galing ng church niyo. Hindi ikaw na po rin ang church. Ay, tandaan, miyembro ka ng church eh. Hindi ka magkakaroon ng ganyang puso at ugali kung hindi dahil ng church. Tama po ba? Laging glory. Ang pagpapala ng tao na kaanin ko laging sa church. Huwag personal. Huwag mong iyuhin ang mga papuri. Magkaintindihan mo ba mga mga? Amen. Gagawa ka ng isang bagay sa kapwa mo, padaan mo na sa church. At nakadedicate ito. Specific kung gusto mo, ilagay mo sa ganun, Pastor, ito po gusto ko lang kung bigay sana ng loob sa isang kapitbahay namin na talagang kailangan ko, ay gusto ko po talaga ng church at pawin ito. Amen? Ay tulong ka. Kaya, your investment is in people that you'll see in heaven someday. Dahil pala sa iyong pera ang binigay, aba, yung taong yun, sa'yo, ginamit mo yung pera. Yun ang matalinong paggamit. Tumulong ka, nagbigay ka. Di ka sarap ng kalooban. Na ikatulong doon sa mga paggagawa. At pag nagkaroon, kaya nga nagkaroon ng bahay dahil ang iyong pag-ibig. Amen? Oh, nakakatuwa. Dahil sa binigay na semento, ay nagkaroon ng bahay si Priscilla. Dahil sa binigay na hollow block, nagkaroon ng bahay si Priscilla. Ay, di kayo nakakatuwa na ikaw. Invest mo po yun. Kaya kung gusto nyo makapag-invest kayo sa langit, magpadala kayo ng pang-ano. Magbigay kayo ng pang-merienda. Hindi yung, alam niyo, kay Priscilla lang, hindi ba sa church yan? Ay, sino ba sa Priscilla? Hindi mo ng church! Oh! Oh! Ay, sino gumagawa doon? Ay, pastor na simbahan na ginagawa doon! Kinakaba ko yung may-ari ng bahay ng papagawa, kaya sabi ko siya, ay, masarap lalo o sardinas. Ay, wala asang sila kumuha ng mga pagpagulam sa amin. Tinuturuan ko din siya, nililit ko sa kanila. Nakakahiya eh. Kaya nga pinagpapaya-bayanihan para makatulong. Tapos eh, mauulang pa eh, mga kung ano-ano pang kasasarap. Sabi ko, bakit masarap siguro dito sa Pinas?
3 gabi masasakit ang baywang ko. Walang makain. Masarap-sarap. Ay! Akyat kami doon sa taas, pukpo, nakari. Salamat at nagkatulong kami munti. Na munting nilalang. Anong sin yung munting nilalang namin na palagi pinaakyat? Si Benji. Tawag ng Mami J sa munting nilalang. Hello? Ay, nakakatuwak na ng buong mga kulay. Nakakapag-invest tayo sa langit. Amen? Matuwa tayo. Tayo ay tulong sa isang kapatid natin. Amen? Alala ko nung tayo nagtulong-tulong kay Sister Rose, ay nakakatuwa yan. Yan hindi nililimutan ng Diyos. Hanggang ngayon, may lista tayo, may utang ng Diyos sa atin. Hanggang ngayon. Diba? Sa pagpapasimula, lagi tayo magkakasama. At isang araw, pag may tayo yan, ay sila naman ang tutulong. Amen? Ay, bigyan mo na ng mga give and take. Hindi puro naman tayong take na ng take. Magbibigay din tayo. Hindi tayo puro laging manok, kay na kay. Kundi tayo na may magbaboy-baboy. Manok at baboy tayo lagi. Ha? May ugaling manok, may ugaling baboy. Oo, mga kapatid. Nakakapag-invest tayo sa langit pag tayo tumutulong sa kapwa. Your management of God's money determines if He can trust you with true riches. Amen? Verse 10 to 12 yan. Sa verse 10 to 12, kung ano man ang ipagkatiwala sa iyo, malaki man, maliit man, ang gabi mo'y may kagalakan, pagkapatan mo may kasiglahan, i-handle mo ng maayos, masaya. Amen? Ewan ko nga baga, kung alin pa yung talagang nagdala, kung siya pang mapagbigay, yun ang alaga ng nilalako, ano? Eh talagang siya pa nagbibigay at malakas pang sige po. Samantalang yung mga meron naman, hindi makapagbigay. Amen? Oy! Di ba kayo kalimitan? Kung alin pa yung mga naglalako-lako, siya po, sige po, okay ang faith. May confidence yan. Sabi niya, babawi na lang. Pwede mo yung mga kaisipan nila. Kung mas more kung tayong lahat ganyan. Ay, nakakatuwa yan. Ay, yung lang naglalako lang, hindi naghihinayang doon sa kanyang ibibigay. Eh, yun, ibuhay na nila yung dapat. Pagbaon na sa mga bata, pambili nilang isang lori papilong, o isang hotdog, at yung mga paglulang-ulang nila. Ay, pero ibinigay pa. Hello? Ay! Pero niya. But then, i-bless ka ng Panginoon. Gawin natin ang lahat sa pangalan ng Panginoon na may pag-ibig sa Diyos. I-bless ka kapatid ng Panginoon. Magpatuloy ka na. Mabuhay tayo ang biyaya ng Diyos. Gawin mo yung tama sa paningin ng Diyos. Ang Panginoon na mana. Ano man ang pinagkatiwala sa iyong Diyos, maliit pa man, God, be faithful. Nakakatuwa po.
na meron po tayong pinagkakatuon, na tayo ay pinagkakatiwalaan. Alam niyo, meron po namin minensyon ng Panginoon dito na dalawang klase ng kayamanan. Worldly wealth. No? Yung worldly wealth. That's the money of God, or that's the money God give give each of us. Na dapat natin alalahanin na ang lahat ng kayamanan sa mundong ito ay pag-aari ng Diyos. Even the diamond, gold, oil wells, the castle, thousand hills, and the owns, ay kanyang lahat, mga kabundukan, ay sa Panginoon lahat niya. Wala mo ang tao kanya dito sa iyo. God gave us wealth so we can buy the basic to meet our needs. Amen? We use money to buy food. We use money to buy clothing and shelter. And also, He gave us wealth so we can enjoy things that go beyond the basic necessities. So, alam niyo mga kapatid, sinusuportahan ng Diyos ang ating mga pangailangan, hindi yung wants. Amen? You know, Christian, the main reason God gave us worldly wealth is to test us. Para kung tayo ay subukin. He wants to see how well we manage the kind of the wealth. Tignan natin ang verse 11 ng Luke chapter 16. Verse 11. Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Amen? God knows you can be trusted in a lot. Amen? Ang Diyos, if you prove to be trustworthy with worldly wealth, God can trust you with true riches. And true riches have nothing to do with money. They include spiritual blessing like peace, security, strength, that are so valuable, they can be bought at any price ng mga pera. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Hindi lang puro pera ang bibiyaya ng Diyos. But the problem is too many of God's people are tippers instead of tithers. Tippers na. Naintindihan niyo po ba? One of our money, makikita po natin na yung ating pong mga salaping iyan na natatanggap, maliwanag na yan po ay blessing ng Panginoon sa atin. Mabaliit man yan o mamalaki, yan ay blessing ng Diyos. Provision ng Diyos yan. Alam ng Diyos, kailangan natin ng gamit. Ito ba? Pagkaya. Kaya binibigyan tayo ng Diyos ng laman. Number 3, money is a great servant, but a terrible master. Money is a great servant, but a terrible master. Verse 13, walang aliping makapagilid sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupunta niya isa at iibigin ang ikalawa, o di kayo magtatakot sa isa at mawawalan ka ng ikalawa, hindi kayo makapaglikod sa dalawang Panginoon o sa Diyos at kayo man. Great servant, but terrible master.
And money is temporary, but God's word never expires. Tanda natin. Ang pera ay pansamantala. Pero, ang salita po ng Diyos, hindi na-expire. Maganda nga yung pagkawala, meron ulit. Diba? Wala ka masyadong alalahanin pag umalis ka sa bahay. Pag magandahan, meron ka. Lahat ng iyong kailangan, dumarating. Tama mo ba naman? Oh. Wala, pero pagka ikaw ay kukuha, abay meron. Yes. Meron ka. May nakulo ng Diyos ka. Mirakulo ng Diyos po yan. Listen, money is temporary, but God's word never expires. Kaya tayo yung magpakatilo pagdating sa Panginoon. Huwag mong hayaan na yung mga opportunity na ikaw ay nagkakatiwalaan pa ng Diyos ay mawala sa iyo. Kaya ng Diyos sawayin at biginin ang kanyang sarili para hindi ka lunes. Bago mo matamo ang isang bagay, tunay na mananihira. Pero kung ikaw magiging manatiling tapat, ang Diyos hindi nahihirapan at hindi marinig na tunay na pagpalaan ka ng tunay na kiranan. Pagpupunganin ka ng Diyos. Hindi yung pag tayo'y nagkaroon ng kayamanan, hindi na natin kilala ang church, hindi na natin kilala ang kapatihan, hindi natin kilala ang Sino. Remain humble, remain faithful. Remain the children of light. Amen? Let's pray. Lord Jesus, salamat po sa umagang ito, sa mensahe ng pag-iusap. Tunay na kaibigan ng usap. Kay Dakina. Ang iyong mga salita ay bumabaon sa aming mga puso. Naghihiwalay ng mga masamang isip. Ginigising ang mga mali at pinaalis. Ang pride ay ang ginigising upang ibaba. Daki ng Diyos, tulungan mo kami maging tulad nito pong mapag-aksayang katiwala, Panginoon. Nitong hindi matapat na katiwala. Tulungan mo kami, Panginoon. Magpakumbaba kami tulad po niya. Nagayos siya ng kanyang sarili bilang katiwala at muli mong na-recognize siya at pinuli. Ganun ka.